Secretary Song. Sunduin mo ako makalipas ang kalahating oras. Opo, Boss Dan. Ayaw mo na bang bumangon? Kumusta? Ako'y ipinakilala ng lola para sa set date. Ako si Haito. Kumusta? Diretso na tayo sa pag-apply ng marriage license. Tara na. Sandali lang. Unang beses pa lang nating magkita. Hindi pa ako nakakapagpakilala. Alam ko na ang mga kalagayan mo. Si Zanyen, 30 anyos na. 183 sentimetro ang taas, 76 kilo ang timba. Ang sahod ko ay 5,000. Walang kotse o bahay. Ganito ako inilarawan ng lola ko. Hi Tong, ito ang apo kong si Zan Yien. Kahit 30 anyos na, hindi pa rin nakakapag-asawa. Pero masinop at maalaga siya. Iniligtas mo ang buhay ko. 3 buwan na tayong magkakilala. Pagbigyan mo ang lola ko. Ang apo ko ay tunay na, mainam na mapapangasawa. Ay sige na. Alam ko na ang mga kalagayan mo. Huwag kang mag-alala, pero hindi ako maselan. Sige, alis na tayo. Mas high kung ayaw mo. Pwede ka pang umalis ngayon. Huwag mo nang pansinin ang lola ko. Malaking desisyon ang pagpapakasal. Hindi ito biro. Hindi ko babawiin ang pangako ko. Tingnan ang camera. 3, 2, 1 ngiti. Nagpakasal ako 2 oras pa lang naming nakikilala. Ginoong Zan, pwede na ba akong lumipat sa bahay mo? Hindi ko pakialam kung paano. Munaakit ang lola ko, basta nasuyo mo siya. At hindi kita pakikialaman. Ano man ang dahilan mo sa pagpakasal. Pero dapat mong malaman. Ako. Pangkaraniwang empleyado lang ako. Hindi kita mabibigyan ng luho. Huwag kang mag-expect ng sobra. Mali ang intindi mo. At abala ako sa trabaho. Maaga umaalis, gabing umuwi. Minsan nagta-travel. Alagaan mo lang ang sarili mo. Huwag mo akong alalahanin. Abala sa trabaho kahit 5,000 lang sahod. Mga gastusin sa bahay. I-remit ko sa ika-negatibo 1-0 ng buwan. Hindi kailangan, may trabaho ako. Maghahati tayo sa gastos. Kasana tayo, kaya kitang buhayin. Hindi kailangan ng hati. May iba pa akong lakad, tawagan kita. Anong klaseng tao to? Hindi mo pa sinasabi ang address. Kahit mukhang walang emosyon si Izhan, magkasama naman kaming mabubuhay. At least may matitirhan na ako. Para hindi na kayo mag-away, ni ate at ng kuya. Zhu Honglin, bayad si Haitong buwan-buwan. Bakit mo siya papatalsikin? Walang kwenta ang konting bayad niya. Kung gusto mong manatili siya. Mula ngayon, hatiyan natin lahat ng gastos. Pamilya tayo. Bakit kailangan maghatsian? Nag-resign ako para sa inyo. Wala akong pambayad ng hati. Kung gusto mong maghati, mag-anak ka muna. Hoy, ikaw. Ate, kuya. Umuwi si Haitong. Sakto sa oras ng pagkain. Laging sumasabay sa kainan. Buti na lang, kayong dalawa ang magbabayad. Zhu Honglin. Ate, kuya. Huwag na kayong aalis na ako ngayon. Di ko na kayo aabalahin. Aalis na ako. Bakit ka biglang aalis? May narinig ka ba? Wala. Naman, ate, wala talaga. Nagpakasal na kasi ako. Nagpakasal? Malaking desisyon. Bakit di mo sinabi sa akin? Kanino ka nagpakasal? Di mo man lang ako kinonsulta. Anong konsulta? Sa kalagayan niya, makakahanap pa ba ng maayos? Buti nga walang dowry. Mabuti ngang umalis na siya. Dapat nga noon pa siya umalis, para di na siya palamunin dito. At huwag kalimutan. Ang bayad ninyo. Zhu Honglin. Haitong, sabihin mo sa akin. Narinig mo ba siya? Kaya nagmadali kang umalis at nagpakasal sa kung sino. Ate, wala. Matagal na kaming magkakilala ng asawa. Hanggang ngayon, hindi pa na ipapahayag. Kamakailan lang ramdam kong dumating na ang tamang panahon kaya nagpakasal kami. Siguradong hindi dahil sa inyo. Mabuti naman. Kasalanan ng ate ko na hindi makapagligtas. Hindi ka naingatan ng maayos. Ate, anong sinasabi? Mula nang mawala ang mga magulang natin, ikaw ang laging nag-aalaga sa akin. Hindi naman ako pwedeng laging umaasa sa ate. Malaki ka na talaga. Ate, sa tingin ko, dapat pang mas plano mo ang sarili mo sa susunod. Ngayon ang ugali ng bayaw ko. Laging may kontrang ginagawa sa'yo. Baka meron na siyang iba sa labas. Impossible. Kahit medyo madamot si Honglin,
Mapagkakatiwalaan naman siya dito. Kung hindi ko siya pakakasalan. Huwag kang mag-alala. Sige, ayos muna ako ng mga gamit ko. Sige, magkita na lang tayong magkabilang pamilya. Sabay-sabay na magkita at kumain. CJ. Ano ang pakiramdam ng pakasal sa gwapong nakilala mo lang? Sa isang iglap. Siguro para kang may marriage certificate. Pero hindi mo alam kung saan siya nakatira. Sobrang busy naman ni Lizan. Hindi sumasagot sa tawag o mensahe. Para kang, akala mo, na laging abala sa meetings. Hello, President Zan. Sino ito? Hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka nakatira para makalipat na ako. Ipapin ko sa'yo ang lokasyon. Sige, CJ, huwag mong kalimutang i-accept ang WeChat request ko. Ilang beses na kitang na-add, hindi mo ina-accept. Lanan. Secretary Song. Bilhan mo ako agad ng bahay. Huwag masyadong malaki. Medyo luma at sira-sira. Sige po, President Zan. Pero huwag namang masyadong sira. Dapat maginhawa ang loob. Masaya ang ambience. President Zan, para saan po itong bahay? Para sa kasal ko. May problema ka? Wala po. Aayusin ko na po agad. Hoy, Lola. Hoy Xiaoyin. Ang napili kong asawa para sa... Maganda, di ba? Lola. Bakit sinabi mong 5,000 lang sahod ko? Ganoon ba kabulok ang apo mo? Hindi ba't laging kinakatakot mo? Baka pera lang ang habol niya sa'yo. Kaya nga sinadya ko, hindi sabihin kay Haitong ang totoo mong kalagayan. Si Haitong kasi, hindi naman siya oportunista. Hindi magtatagal. Maalalaman mong karapat dapat siyang pakasalan. Bahala na. Pumayag lang akong pakasal sa kanya. Pagkatapos ng 1 taon, kung wala akong nararamdaman sa kanya, hihiwalayan ko siya. Sige, pero si Haitong ay napakabait. Sa palagay ko hindi magtatagal. Mamahalin mo rin siya. Hindi pwede. Maghintay na lang tayo. Hay, Ikakasal ka na. Bakit ka ganyang masyadong excited? Syempre naman, sabihin mo nga kung paano kayo nagkakilala. Ano pangalan niya? Gwapo ba? Ngayon lang kami nagkakilala, Zanyin ang pangalan. Itsura niya. Ito itsura niya. Kanina lang nagkakilala. Ang galing mo na, nagpakasal ka agad. Pero gwapo naman pala siya. Sinasabi nilang nabulag ka sa kanyang ganda. Hindi naman. Kung patuloy akong maninirahan kay ate, lalo lang mapapahamak si ate kay kuya. Kaya nagpakasal na lang ako, para mabawasan ang problema ni ate. Pamilyar ang pangalang Zonyin A. Naalala ko ang pinakamayaman sa lungsod. Ang CEO ng Wansheng Group ay Zon din ang apelyido. Siya kaya yun. Nako, akala mo ba sa past life, nagligtas ng buong kalawakan? Ba't ako mapapalad na makatanggap nito? Siya ay isang ordinaryong empleyado. Pero sa ngayon, mukhang mabuti naman siya. Pero ang apelyido niya ay kakaiba. Sigurado bang walang relasyon sila? Tama na, huwag ka nang mag-overthink. Inumin mo na yan, kakalipat ko lang kanina. Kailangan ko pang mag-ayos. Sige na nga. Oo nga pala, may party sa weekend. Samahan mo ako. Pinipilit ako ng nanay na mag-blind date. CJ. Lizan, maganda pala tong bahay. Bakit hindi pa umuwi hanggang ngayon? Di ko alam kung uwi pa siya. Tawagan ko nga siya. Ano nang kasunod? Ipapakita ko sa inyo ang aming. Bakit niya binitawan ang tawag? President Zan. President Zan. Yung datos mula last quarter, nasa cellphone na po ninyo. Pwede bang gamitin ang phone ninyo para sa script? CJ. Mag-wechat na lang ako. Base sa aming comparative analysis, makikita ninyong lahat, ang sales natin ngayong quarter, 30% na taas kumpara sa Tuloy lang. CJ. Bakit di pa siya nagre-reply? Siguro busy lang o baka naman hindi nakita. Lizan. Particular sa mga seafood products. Ayos na. Tapos na ang meeting natin ngayon. Nakita niyo ba kanina? May tawag kay Boss Zon na asawa. Kailan ikinasal si Boss Zon? Sino ang naging asawa niya? Bakit walang balita? Siguro mayamang socialite. Kaya niyang sakupin si Boss Zon. Marunong din pala siya. Hirap akong paniwalaan na may nakakatiis sa yelong si Boss Zon.
Ang lakas ko nang magsalita, wala pa ring reply? Baka naman, chatbot sa messenger na add ko. Sige, maliligo muna ako. Anong plano nitong babae? Sino iyon? Kakakuha lang ng marriage, sir. Nakalimutan na agad ang bagong asawa. Ginoong Zan, bakit ka nandito? Magbalot ka ng tuwalya. Pasensya na po, Ginoong Zan. Akala ko ako lang nandito. Kaya hindi ako nag-ingat. Nakalimutan kong may lalaki pala dito. Nalimutan ko. Ano? Ano nang ginagawa mo? Paano mo nakalimutan? Kanina ka pa nagme-message. Naghihintay ng asawa sa Nakita mo? Mukhang itong babae. Nagpapangga para akitin ako. Lanan. Nakita ko. Bakit di ka sumagot? Akala ko chatbot na add ko. Nasa meeting ako, walang time. Abala hanggang sa walang oras mag-reply. Alam mo ba, ang scene zone ay napaka-impolite. Baka wala sa'yo to. Pero naghihintay ako. Hanggang kailan? Pasensya na, iingatan ko. Di kita sinisisi ah. 1 taon tayong magsasama. Mag-adjust din tayo. Saan tayo matutulog? Ikaw sa master bedroom, ako sa guest. Magkahiwalay tayong matulog. Ayon kay Lola Zhan, mahiyain ka raw at hindi sociable. Ayaw makisama sa mga hindi kakilala. Kakakilala pa lang natin, hindi mo pa magagawa ang manirahan sa iisang bahay. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Kontratang kasal naman ito. Pagkalipas ng 1 taon, maghihiwalay din tayo. Hindi naman importante to. Hating gabi na rin, matutulog na muna ako. Bilang bagong kasal na asawa. Medyo nakakatuwa rin. Ginoong Zhan, ano ba yan? Nakalimutan ko, may iba pang babae sa bahay. Gets ko, kahit ako kagabi, ganoon din. Kaya nga, hindi ko sinasadya namang akit sa'yo. Lanan. Hay naku, may dala akong almusal, tara kain tayo. Ayaw mo pala ng yutiao, bukas bibilhan kita ng siopao. Hindi ako kumakain ng street food. Ganun ba? May gagawin pa ako, mauuna na ako. Marami pang yutiao dito. Subukan mo kung gutom ka. Masarap din ang street food minsan. Hoy Xiaojun, nandito na ako. Nasaan ka? Na-traffic ako. Hintayin mo ko. Malapit na ko. Sige, sige. Ang galing mo talaga, Hao Zuan. Sa importanteng okasyon na, mga kilalang tao sa Jiang City ang nandito. Balita ko pa nga, pupunta rin si Boss Zon. Sa ganitong importanteng event, nakuha mo pa ng invitation. Ang talino mo talaga. Ano ba yan? Ang aming kang family sa Jiang City. Medyo kilala rin naman. Isang invitation lang. Walang problema yan. Hi, Tong. Kang Haoksuan. Suhong. Tulong, kasama ang best friend sa blind date. Tapos nakita ko pa ex ko. Ano ba tong swerte ko? Bakit ka nandito? Hindi mo hinahanap si Hao Zuan, no? Naghihintay ako ng tao dito. Ganyan ka na lang kapag wala ako? Suot mo yung mumurahing gown tapos nakapasok ka? Walang magulang, asa pa sa ate mo. Hanggang dito na lang talaga. Hoy, sinong hinihintay mo? Hindi ka naman makikipasok. Ikaw pa ang gustong pumasok. Nanunood ka ba ng palabas? Mga tao dito, sikat lahat sa Jiang City. Wala ditong katulad mo, galing probinsyang Dukha. Hoy, Boss Zan. Si Mrs. ba yun? Akala ko may lakad siya. Bakit nandito? Kahit pa sabihin natin, mukha ka ng kawawa sa suot mo, hindi ka papapasukin. Aba, syempre, kahit anong isuot ng Jologs. Nako, bakit kaya ni Hao Zuan? Napili ka noon. Boss Zan. Mukhang ayaw nung dalawa kay Mrs. Baka naman, walang invitation si Mrs. Tawagan mo si Presidente Zhao. Para sunduin siya, CJ. Hi, Tong. Sabihin mo may imbitasyon ka. Nasaan invitation mo? Nasa kay Xiaojun yung akin. Nakalimutan ko.
Nakalimutan ko talaga. Wala ka naman talaga. No, party ng mga mayayaman hindi bagay sa isang probinsya ng tulad mo. Kung hindi mo ako iniwan noon, baka katulad mo na ako, ni Suhong ngayon, nakaangat na sa buhay, madaling makapasok, sa mga ganitong lugar. Hi Tong. Nagsisisi ka ba? Wala akong pagsisisi. Lalaking manloloko ka. Hihintayin ko pang Ikaw. How Zuan, bakit ka pa nakikipagtalo sa probinsyana? Mga feeling matalino lang yan sila. Kahit mamatay, matigas pa rin ang dila. Huwag na tayo, magpakalamay dito. Pasok na tayo. Paumanhin sa pagkahuli. Hi Tong, kita mo. Ganito ang pagkakaiba ng palaka at gansa. Mga katulad naming may angkat, laging may nag-aabang. Ikaw, hanggang dito na lang, nakatitig lang sa iba. Huwag naman sanang, si President Zhao ang dumating, ang pabor naman. MS, hi Tong po ba? Ikaw ba si MS? Hi? Esan, ako nga. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Ako ang nagpakabagal. Tere sa VIP pass natin. Walang anuman. Pasensya na ha, una na ako. Ikaw, paano nakakilala si Haitong kay Chairman Zhao? Malamang, ginamit niya ang daya, inakit niya ang chairman. Pasok na tayo. Bakit si Chairman Zhao? Bigla na lang umalis? Baka pinapunta siya ni Xiaojun. Wow, ang daming masarap. Esan, masarap pala. Papakainin din natin si Xiaojun. Anong ginagawa mo? Para sa isang tulad mo, walang hiya, natutuhan mo, wala kang invitation, paano ka nakapasok? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita si Chairman Zhao? Ang pumasok sa akin. Kaya may malaking problema dito. Haitong, hindi ba't pumasok sa eksklusibong lugar? Ibinento mo sarili mo, gamit ang katawan mo, para sa invitation ni Chairman. Kaya ka hiniwalayan ni Hao Shuan. Nagpalit ka agad ng puno. Suhong, tumigil ka sa kasinungalingan. Huwag mong isipin na tulad mo ang lahat, kung hindi dahil noon, ikaw ang kabit na sumira sa relasyon namin, di kami hihiwalay. Akala mo ba ako pa rin? Yung dati ko, Haitong na inaapi mo. Sasabihin ko sa'yo, yang mga nakaraan, di ko napapansinin dahil mapagpatawad ako. Sana sa susunod, hindi ka abusado. Ikaw, At ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang guest of honor natin, si Jizon ng Wansheng Group. Dumating na si Jizon, Ginoong Zon. Ang daming tao, halos hindi makakita, ng itsura ni President Zhan. Bakit parang si In Izhan ang likod niya? Ay, impossible. Isang maliit na empleyado lang si In Izhan. Paano siya makakapunta dito? Haitong, bakit patuloy kang nakatingin kay President Zon? Nakapang-akit ka na kay President Zhao. Gusto mo pa kay President Zon? Payo ko sa'yo, ang tulad ni President Zon ay hindi mo kayang abutin. Hi to, hindi ko inakalang. Ganito ka palang klaseng babae. Tama palang hiniwalayan kita. Ang ganda ng salita mo, parang ikaw ang nang iwan kay Haitong. Xiaojun. Kang Hao Shuan, ikaw ang nangaliwa noon, kaya hiniwalayan ka ni Haitong. Bakit ikaw pa ang nagpapanggap na biktima? Ang galing mong baligtarin ang katotohanan. At ikaw, isang kabit, dapat nagtatago ka na lang sa kahihiyan, pero dito ka pa nagpapakita ng hayagan. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, ano ka dyan? Titirizen ko mga mata mo kapag tiningnan mo pa ako. Hao Shuan, nakikita mo ba sila? Umalis na tayo, nakakahiya na. Haitong, bakit pinabayaan mong latein kanila? Dapat sinagot mo ng matindi. Ayaw ko ng gulo sa kanila. Bakit ka sobrang huling dumating? Kasalanan ng kotse ni Nianxing. Naipit sa traffic. Niyan siya. HMM. Kumusta ka na, Ate Haitong? Laki na talaga ni Nian Sheng, tunay na lalaki na. At lalong gumaganda si Ate Haitong. Haze. Pinipilit na naman ako ng nanay ko magpakasal. Muna ako. Good luck sa'yo. Hala, huwag mo akong balon. Narinig ko nakasal ka na pala, Ate Haitong. Kamakailan lang. Maganda ang preparasyon ni Chairman Zhao. Alam niyang ayaw mo sa ingay. Espesyal na VIP room sa second floor. Presidente Zhan, anong tinitingnan mo? Ang asawa ko, bakit siya kasama ng ibang lalaki? Siguro, isang ordinaryong kaibigan lang. Baka sakto lang. Nagkataon lang, labas muna. Hi! Ang saya-saya ng ngiti mo. Naiinis ka na ba sa asawa mong ordinaryo? Dito ka humahanap ng kapalit. Ba't ngayon ko lang nalaman may boyfriend ka? Ayun, nagkita pa tayo. Tiis-tiis muna sa buhay. E di ayaw mo sa boyfriend mo? Kakakilala lang, di pa masyadong gusto. Ayos pala. Alainan. Ayos lang, okay lang. Saglit lang, may tatawagan ako. Sige. Rizan, ba't bigla mo ko tinawagan? Nasaan ka ngayon?
Nandito ako sa isang Party. Yung best friend ko nagpa-blind date. Pinilit ako sumama para mag-ala. Oist, alam mo ba, ang social ng party na to ngayon. Muntik ko nang makita yung pinakamayaman. Ikaw. Ba't di mo ako nilinla? Anong dapat itago sa'yo? Wala naman akong ginagawang masama. Nga, di pa bumabalik tropa. Hanapin ko muna siya, bayan na. Nasaan na si Xiaojun? Ang tagal niyang bumalik. Haito. Ano? Ikaw ang hinahanap ko ngayon. Anong kailangan mo? Alam kong sumama ka sa party dahil sa akin. Ha? Haitong, aminin mo na. Alam kong di mo ko nakalimutan. Loko ka ba? Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Kung di mo talaga ako malilimutan, bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lapitan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo siya. Sino ka ba? Boyfriend mo siya? Wala kang pakialam. Kapag ginulo mo pa, tatawag na ako ng pulis. Kung hindi ka naman boyfriend niya, ba't ka nakikialam? Hindi ko inakalang ganito kapopular ang asawa ko. Ginoong Zan. Halika na rito. Oh, Sino ka't nang aagaw ng eksena? Yung sinabi ko kanina, hindi mo ba narinig? Ako ang asawa niya. Haitong, kakasal ka na? Ano nang kailangan mo sa asawa ko? May iba pa? naku Ginoong Zan, ang pogi mo kanina. Sandali, saan galing yung suot mo? Hoy, bakit ka nandito? Umuwi na tayo. Saan uwi? Sa bahay. Kaya ngayon, dahil nag-business trip ka sa boss, Kung hindi dahil doon, hindi ko malalaman na ganito kadami. Ang mga lalaking nanliligaw sa asawa ko. hindi, mga pagkakataon lang yun. Ginoong Zan, nagsiselos ka ba? Hindi. Eto para sa'yo. Merienda. Alainan, hindi ito ordinaryong merienda. Para to sa pinakamayaman, masarap to, sinadya kong kunin para sa'yo. Hype, yung dalawang lalaking yun mayayaman no? Parang ganun. Ibang-iba ako sa kanila. Wala akong ganung kayamanan. At saka, di ako pwedeng basta pumasok sa ganitong mamahaling venue. Kaya dinalhan kita ng merienda. Hindi ka ba nababahala niya? Ano nang dapat ikabahala ko? At saka, di naman pera ang dahilan ng pagpapakasal natin. At may mga magaganda ka namang katangian. Una sa lahat, gwapo ka. Sa totoo lang. Mayaman rin ako. Sige, alam ko na. Alainan, eto para sa'yo. Bakit mo ako binibigyan ng bangko card? Ginoong Zan, sa mga nakaraang araw, paulit-ulit mo akong tinatan kung okay lang sa akin na hindi ka galing sa mayamang pamilya. Siguro insecure ka tungkol dito, pero wag kang mag-alala. Dahil kasal na tayo, kahit kontrata lang ito, di ako magluloko para patunayan ang sincerity ko. Itong card na tanggapin mo na. Hindi kailangan. Tanggapin mo na, nakatira ako sa'yo ng hindi tama yon. Itong card ay para sa renta. Kung ayaw mo man, pwedeng allowance mo na lang. Ako. Alainan, gwapo ka naman kasi, tas libre ka pang nakatira sa akin. Parang nalulugi ka, hayaan mo akong maramdaman ang maging may gwapong asawa. Anong ginagawa mo? Binigyan mo na ako ng pera. Kaya naman dapat serbisyong totoo ang gagawin ko para sa'yo. Hoy, teka. Di ko pa naarawan ang halaman ko sa balkonahe. Kailangan kong diligan muna. Alam ko naman, hanggang bala ka lang. Natanggap ako ng tawag para sa interview sa Wansheng Group. Ano ang sinabi mo? Wansheng. Yung pinakamalaking korporasyon sa bansa. Kapag pumasa ako sa doble ang sweldo ko, pangarap na magkatotoo. Aba, swerte naman. Ha? Anong sinabi mo? Sigurado akong makakapasa ka. Salamat sa dasal mo ha. Si Haitong ay graduate ng top 985 university. May work experience pa. Ayos. Ikaw ba, kasal ka na at wala pang anak? Kakasal lang kamakailan, pero wala pa sa plano ang magkaanak. Pasensya na ho. Hindi po namin tinatanggap ang mga babaeng kasal na pero wala pang anak. MS, Haitong, maaari na ho kayong umalis. Bakit naman po, wala talaga sa plano ang magkaanak? Hindi ito makakaapekto sa trabaho. Sinasabi mo lang yan. Kapag tinanggap ka namin, tapos bigla kang mabuntis, paano na ang maternity leave? MS,
Haito, sana maintindihan mo. Ginagawa lang namin ito para maiwasan ang mga posibleng problema. Pero kung lahat ng kumpanya ganito mag-isip, wala nang mapapasukan ang mga babae. Diskriminasyon ito sa kababaihan. Hindi na namin problema yon. MS, Haitung, eto na po. Boss Son, anong ginagawa mo dito? Bibigyan kita ng 3 minuto para kunin mo ang babaeng kanina at tanggapin siya. Ha? Paano? Hindi mo maintindihan? Naiintindihan ko na. Sunduin ko na si Miss. At, pag may diskriminasyon pa, tanggal agad. Opo. Anong top company? Walang hiya, nandidiskrimina pa ng babae. Ayaw ko na dito. Miss Hai, teka, Miss Hai, congratulations. Ikaw ang napili ng kampanya. Nahara ko. Talaga? Siyempre, Pero, kanina ayaw niyo sakit dahil may asawa at walang anak. mali ang pananaw ko kanina. Sabi ng presidente namin, ang kampanyang ito, hindi nandidiskrimina ng may asawa. Yan ang tamang salita. Ako na po ang aasikaso. Alaynan, nahara ko ng one check. Karapat dapat ka. Hindi naman. Ang hirap kaya nun. Akala ko talo na ako. Huwag kang mag-alala sa trabaho. Pag di ka makahanap, ako bahala sa'yo. Yang konti mong pera. Para kay Lola Zhan na lang. Akala mo ba mayaman ka? Haitong, ako kasi. Hay. Sabi ni Xiaojun, walang babae sa buhay niya. Bakit mo Naisip ko lang, yung pinakamayaman, pero walang babae. Baka naman. O kaya may sikreto. Baka hindi kaya sa kama. Bakit ka ganyan kabwisit? Hindi naman ikaw ang pinag-uusapan. Ayoko sa mga chismosa. At isa pa, hindi naman siya incompetent dun. Paano mo nalaman? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Alaynan. Paano ko malalaman kung capable ang richest man? At huwag mo akong tawaging Emma Zan. Zan yun na lang. Ha? Ang impersonal ng Emma Zan, baka kasi mahalata ni Lola. Zan Yin. Lanan. Hype, dito na ang workstation mo. Salamat po. Narinig mo na ba? Na-disqualify na dapat tong babae. Pero hindi namin alam kung bakit. Binalik pa siya ng interviewer. Ano pa bang dahilan? May backer yan sigurado. Hoy baguhan, paano ka nakapasok? Na-interview lang po ako. Huwag kang magkunwari. Na-disqualify ka kahapon. At saka, hindi tumatanggap ang kumpanya nang may asawa't walang anak. Bakit ikaw pa ang kinuha? Chismis kumalubag yung interviewer. Baka naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dumaan ako sa proper assessment. Sino ang maniniwala dyan? Ayaw mong magsalita. Eddie huwag, gusto ko lang sabihin, kahit sino pa backer mo, dapat sumunod ka sa rules ko. Huwag kang umasa sa instant promotion o connections. Pagod na ako kakasalita, kuhanan mo ako ng kape. Pasensya ka na, nagtatrabaho ako, hindi alila. Ako ang supervisor mo. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na, dapat sundin ang rules ko. Kung hindi, gaya ng bag mong basura, umalis ka na ng maaga. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw ang dapat umalis dito. Boss Zan, bakit kayo po nandito? Hindi ko alam. Ang kumpanyang ito ay sa inyo naman po. Ang empleyado'y di sumusunod sa regulasyon. Sa halip ay sa'yo susunod. Hindi po. Maling akala lang, tinuturuan ko lang po bagong empleyado. Ganito ba ang pagtuturo ng tamang asal sa baguhan? Secretary Song, pag may workplace bullying. Ano ang proseso? Tatanggalin ang nananakot. Sa lahat ng kumpanya ng Wansheng Group, hindi na siya muling makakatrabaho. Boss Zan, di ko po sinasadya. Na-aksidente kong natanggal ang bag niya. Kukunin ko na po agad. Emat Haitong, taos pusong patawad. Aksidenteng nahulog ang bag mo. Sisiguraduhin kong di na maulit. Inlas Haitong. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Sana ipatawarin mo na ako. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Sige na. Boss Zan, Kung may susunod pa, mas mahigpit na parusa. talagang wala nang susunod. Boss Zan, nais kong makipag-usap sa Lanan. Pag-isipan niyo ang mga ginawa niyo. Malakas ang koneksyon ng baguhan Pinuntahan pa siya mismo ni Boss Zon.
Boss Zan, hindi mo ba dapat ipaliwanag ito sa akin? Ano ang dapat kong ipaliwanag? Sis ka ng Wanshing Group, pinakamayamang tao sa Jiang City. Ang totoo mong kalagayan, Izan. Iba sa sinabi ng lola mo. Ako. Hindi ko sinasadya. Itinago ang totoo kong pagkatao. Alam ko na. Nagsusubok ka lang ba sa akin? Nagpanggap kang ordinaryong tao at namuhay kasama ko. Pinapanood mo akong nagmumukhang katawa-tawa habang pinag-uusapan ang yaman. Boss Zan. Katawa-tawa ba ako sa paningin mo? Haitong, hindi ko yan naisip. Pero, Salamat sa pagsubok mo, Izan. Pero hindi ito karangalan para sa akin. At di mo na kailangang mag-effort. Kontrata lang ang kasal natin. Mawawala na ang koneksyon natin pagkatapos. Wala akong interes sa'yo o sa malaki mong kayamanan. Haitong, Mali ako, Izan. Babalik na ako sa Ang babaeng yun, ang tagal makipag-usap kay Boss Zan. Baka may gusto siya kay Boss Zan. Haitong, Ano ng problema, Boss Zan? binilhan kita ng paborito mong yotiao. Tara, kain tayo. Hatid kita pagkatapos. Wag na, baka isipin ng iba na umaasa ako sa'yo. Masama yon. Nga pala, kung maselan ang tiyan mo, sa street food, hindi mo kailangang magpili. Nakahabol pa rin. Iri 500 bawas sa sahod ni Haitong pag nahuli. Hindi naman ako nahuli ah. Eksakto naman ako dumating. Patakaran ng kumpanya, mga bagong empleyado dapat maaga ng 30 minuto. Bakit hindi ko alam tong patakarang to? Wala naman sa employee handbook. Patakaran na hindi nakasulat. Patakaran pa rin yan. Gusto mong akitin ang presidente. Hindi bagay sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang dapat mong matutunan. Hello Lola. Xiaoyin Iho, kamusta na ang relasyon ninyo ni Haito? Lola, mukhang nagalit si Haitong sakin. Nako, kahit tila mabait si Haito, may sarili siyang dignidad. Tiyak na naramdaman niya, niloloko mo siya kaya nagalit. Lola, paano? Paano magpapatawad sa babae? Madali lang yan. Mabait naman si Haito. Magpakita ka ng sinseridad, lutuan mo ng paborito niyang pagkain, tapos humingi ka ng tapat na paumanhin, malamang papayag na yan siya. Ganun lang kasimple. Siyempre naman. Hala, teka, bakit ang lakas ng pagmamalasakit mo kay Haitong? Iho, may gusto ka ba kay Haito? Nakokonsensya lang ako sa pagsisinungaling, kaya gusto ko siyang ayusin. Lola, wag ka mag-isip ng kung ano, sige na po. Ang makulit nitong batang to. Ang bango. Izan, Nakauwi ka na pala. ikaw gumawa ng lahat ng ito. Kain na tayo. Sir Zan, hindi ko kayang kainin ang luto ng mga kamay na pangmayaman lang. Haitong, nagkamali ako. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Taos puso akong humihingi ng tawad, pasensya na. Wala na tayong magagawa. Kain muna tayo. Kamusta? Sakto lang. Subukan. Hindi pa ito luto. Maaari tayong malason. Niloloko mo ako. Nandaya ka rin naman sa akin, quits na. Haitong, late ka. 500 pesos bawas sa sahod. Maaga pa nga ako ng 30 minuto. Bakit may bawas pa rin? Sinasabi kong dumating ka ng 30 minuto. Nang maaga, literal na 30 minuto lang. Ano pa ba? Ang kumpanya ay parang pamilya natin. Dapat maagang nag-aambag. Pag sinabing 30 minutong maaga, dapat 1 oras kang maaga. Yan ang tunay na dedikasyon. Anong pamilya? Wala namang bawas pag late ako. Anong ginagawa niyo dito? Boss Zan, tinuturuan ko sila ng tamang asal. Si Boss Zan rin late. Magkano bawas sa kanya?
Bawas sa sweldo. Hindi po yun, Sir Jan. Saan naman ako kukuha ng kapal na magbawas sa MS Haitong, wala kang respeto. Kayo mismo nagsabing tahanan natin ang kumpanya. Kailangan agad-agad tayong Pag nauna ako ng 30 minuto may multa. Kung kayo ang ama ng tahanang ito, hindi ba dapat 2 oras ang nauna sa opisina para hindi kayo pagmultahin? Ikaw, Bakit hindi ko maalala? May bagong patakaran na dapat 30 minutong maaga. Sir Jan, ito po ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Hindi ko inakala. Manager Liu pala ang tunay na dedikado. Sige, mas mabuti. Si Manager Liu ay darating 1 oras at kalahating maaga. Para sa kumpanya, ang iba ay regular na oras. Sir Jan, Na pala. Mag-time in kayo. 1 minutong late. 1,000 pisong multa. Manager Liu, ikaw na ang pag-asa ng kumpanya. Hoy 8, ano ng problema? Xiao Tong. Matagal akong nag-isip, masalimuot ang biglaang kasal mo. Hindi pa nagkikita ang magkabilang pamilya. Hindi ko alam kung karapat-dapat ang mapapangasawa mo. Kaya makipagkita sana kami sa kanyang pamilya, para masigurado ko. Alainan, sige na nga, tatanungin ko muna ang kanyang pamilya. CJ. Aray, pagkikita ng magkabilang pamilya, hindi pwedeng ganito ang suot ko. Bibili na lang ako ng panibagong damit. Hoy, Hi Ling, bakit ka naman gasta ng gasta? 1,000 piso na naman ang nawala sa card. hindi ba't napagkasunduan natin na magkikita tayo sa pamilya ni Hait? Gusto ko lang bumili ng bago kong damit para presentable. Baka tayo hamakin nila. Paano kung apihin si Hait? Anong damit na mahigit 1,000 ang bibilhin mo? Yung tig-45 sa bangkita, hindi ba't sapat na yon? At saka, alam mo namang klaseng babae si Haitong. Hindi mo naman kailangang magpakitang gilas. Ang pagpunta ko ang pinakamalaking karangalan niya. Pero, Alam mo ba kung gaano kahirap kitain ng pera? Hindi mo man lang ako tinutulungan. Araw-araw mo pang pinagkakalat ang pera. Sabihin ko sa'yo, ngayon din ay silay mo na yung damit na yan. Manager Joe. Manager Joe. Sinadyang hinugasan ko itong mga ubas para sa'yo. Subukan mo naman. Tikman mo. HMF. Ano masasabi mo? Matamis ba? Masarap. Hoy Manager Joe, may pamilya ka na. Bakit ang bait mo sa akin, yung asawa mo? Baka magalit yun. Hindi siya maglalakas loob. Lahat ng pangangailangan niya. Ako ang nagpo-provide. 3 taon na sa pamilya ko, hindi man lang nagkaanak. Manghihimasok pa siya sa akin? Kung ganoon nga siya kawalang kwenta, bakit hindi mo pa hiwalayan? Madali lang sabihin. Pero noon, ang housing loan at car loan, kasama kong binabayaran ni Haileng. Kung maghihiwalay kami, mababahaji sa kanya ang mga ito. Maliban na lang kung umalis siyang walang dala. Kung hindi, mawawalan pa ako ng libreng katulong. Bakit hindi ka nagsasalita? Mas mahal mo ba siya? Naku, naaalala ko lang ang dating pagsasamahan namin. Pinag-iisipan ko kung paano sasabihin ng mahinahon. Gusto kita, syempre. Sino bang nangangailangan ng pagmamahal mo? Ang gusto ko ay ang pwesto bilang Mrs. Joe. talagang kailangan ko na bang umatras? Paano kung makita nilang masama ang suot ko? At pagtawanan si Hait? Hoy, anong ginagawa mo? Pasensya po, hindi ko sinasadya. Ate, bagong bili ko po itong kotse. Rolls Royce po ito. Gino, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Maaari ba nating ayusin ang sasakyan ngayon? Magkano man babayaran ko? Wala akong oras ngayon. Ganito na lang po, Ginoo. Ito ang numero ko. Kapag naayos na ang sasakyan, tawagan ninyo ako. Babayaran ko kahit magkano. Telepono. Kung hindi kayo nagtitiwala, Ginoo, ito ang act at household registry. Ipaiwan ko sa inyo ang mga ito hanggang sa mabayaran ko kayo. Payag ba kayo? Mukhang sincero naman siya. Sige, mag-usap na lang tayo mamaya. Umalis ka na muna. Salamat po, Ginoo. Hoy President Zon, bakit mo ako tinawagan? Tara na, hindi ba't usapan nating magkita? Nasaan ka na? Nabangga ang bagong kotse ko, habang nasa daan.
Sige, pupunta na ako dyan. Ano? Ate, anong kotse ang nagasgas? Rolls Royce. Haitong, napakamahal ba nun? Medyo ganun nga. Ha? Ano nang gagawin natin ngayon? Lagot ako kay Bayaw dahil sa gastos. Kung malaman niya ito, magagalit lang siya. Hindi siya tutulong sa akin. Konti lang ang ipon kong pera. Nako, ano nang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, gasgas lang naman yun. Baka hindi ganun kamahal ang paggawa. Marami rin akong naitagong pera ngayon. Kung pagsasamahin, sapat na siguro. Hindi pwede yan. Paano ko gagamitin ang pera mo? Huwag mo akong itangi. May paraan din ang lahat. Ginoong Zan, bakit kapag gising sa oras na ito? Hinihintay kita. Bakit mo ako hinihintay? Inaanyayahan kita sa merienda. Salamat, Ginoong Zan. Wala ako sa mood ngayon. Kain ka na lang mag-isa. Matutulog na muna ako. Haitong, may problema ka ba? Asawa mo ako sa ngalan. Karapatan kong malaman ang lahat. Tutulungan kita. Wala naman talagang problema. Si ate nagkagasgas siya ng Rolls Royce. Kailangang magbayad. Baka kulang ang pera namin. Rolls Royce. Anong kulay? Itim at limited edition pa. Bukod sa akin, yung kay Ludong Min yun. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pwede ba yan? Kahit ikaw ang pinakamayaman sa Jiangxi. Pero pera mo rin yan. Hindi kita papabayarin. Mag-asawa tayo. Dapat magdamayan tayo. Pero peke naman ito. Pagkalipas ng 1 taon, maghihiwalay na tayo. Maging estranghero na lang tayo. Estranghero. Ayoko talagang tumanggap ng tulong. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilin. Ang kotse na nasagi ng ate mo, sa kaibigan ko yata yun. Marami siyang mamahaling sasakyan. May sarili pa siyang talyer. Hindi naman siguro ganun kamahal. Tatanong ko na lang, para makapaghanda ka. Totoo ba? Salamat, Ginoong Zan. Walang anuman. Sandali, Ginoong Zon, ang dami mong tawag. Ano bang problema? Ludong Ming. Ang kumaskas ng kotse mo ay ate ng asawa ko. Ha, hipag mo pala. Parang magkapatid na nag-away. Magkano ba ang bayad? Ano ba yan? Hipag mo na yon eh. Paano ko siya pababayarin? Akala mo ba kailangan ko ang pera? Kailangan may bayaran. Pero huwag masyadong malaki. Baka hindi nila kayanin. Hindi nila mababayaran. Gets ko na. Ayaw mong mag-alala si Mrs. mo, no? Zon Yin ah. Ano bang nangyari sa'yo? Ang dating matapang na boss namin, ngayon nahihiya ka ng humingi ng pabor. Para kang nakikirot. Talagang sakop ka na ng asawa mo. Ludong Ming. Sige na, biro lang yon. Pagbibigyan na kita. Kahit simbolo na lang. 9,000 pesos na lang. Sige, paalam. Hoy, teka, Zon Yin ah. Kung mahal mo talaga siya, sabihin mo na kay Mrs. Baka kasi, hoy. Ginoong Zan, pwede ba akong pumasok? Pwede ba akong pumasok? Siyempre naman. Huwag kang mahiya, bahay mo na rin ito ngayon. Pumunta ka na lang kung saan mo gusto. Di mo na kailangan ng permiso ko. Alaynan, natanong mo na ba yung kaibigan mo? Naitanong ko na. Sabi around 9,000 pesos ang babayaran. 9,000 lang talaga? Rolls Royce pa naman yon. Akala ko abot ng hundreds of thousands. May sarili silang repair shop, kaya mura lang ang gastos. Ayos pala, di na kami mababahala ng ate ko. At nga pala, Gimizan, may sasabihin sana ako yung ate ko gusto niyang magkita ang magulang nating magkabila. Para magkakilala naman. Okay lang ba sa inyo? Siyempre dapat lang yon. Ang pagpapakasal ay dapat may tamang proseso. Dapat pag-usapan ng pamilya. Ako ang nagmadali. Huwag mo namang ganyanin. Peking kasal lang naman ito. Emergency lang naman to. Nagpapasalamat ako na tinulungan mo. Sobra na ang utang na loob ko. Ikaw, di ka nagalit sa akin. Matagal na iyon. Bakit Imngazan pa rin ang tawag mo? Alaynan. Di ba't napagkasunduan na natin to? Zanyin. Lanan. Matutulog na muna ako. Good night, Zanyin. Magandang gabi. Hello 8. Nalaman ko na. $9 lang ang babayaran para sa sasakyan. $9 Anggal, kaya ko namang ilabas ang $9 Salamat Xiao. Walang anuman yon. Nga pala ate. Nag-usap kami ni Zanyin. Magkita-kita ang dalawang pamilya ngayong weekend. Sige, maghahanda ako ng maayos. Esan. Ano ba yan? Hindi ba't pupunta tayo sa ate mo? Kaya dapat mag-ayos ng formal. Pogi naman talaga, pero huwag masyadong formal. Si ate at ang bayaw ko ay ordinaryong tao lang. Hindi sila yung mga negosyanteng nakakausap. Palitan ko na lang ng mas magaan na suite.
Hindi naman kailangang suite. Hindi ba't napagkasunduan natin na itago mo ang tunay mong estado kay ate? Dapat mukha kang ordinaryong tao. Sino bang nagsusuot ng suite sa family dinner? Pero suit lang meron ako sa bahay. Eh di bumili tayo ng bago. Tara ngayon na. Hi. Uy, ang ganda nitong to. Matching outfits pa tayo. Isa sa'yo, isa sa akin. Subukan natin. Ayaw ko. Pwede na yang mumurahing damit. Samahan kita magsukat. Ako. Sige na nga. Halika. Ang pogi mo dyan sa suot mo, bilhin mo na. Ang dumi ng tela. Ayaw ko. Kamusta? Bagay ba? Bagay talaga. Kung ayaw mo sa damit, kuya, pwedeng tanggalin muna. Ibabalik ko na. Bayaran na. Sige, okay. Hoy, bakit nagmamadali kang magbayad? Di pa nga sinasabi kong kukunin. Sinubukan at bakit ayaw? Saka maganda ang tela nito. Pero, dapat sa tunay na magkasintahan. Ano? Peke lang ang kasal natin. Para to sa tunay na magkasintahan. Peke man, kasal pa rin. Sir, nabayaran na po. Balik-balik po kayo. Tara na. Saan tayo pupunta? Bagong damit to. Dapat magpalabas tayo. Tara. Zanyin. Saan ka napunta? Bumili ako ng barbecue. Sobrang anghang nito. Sarap. Tikman mo. Sobrang anghang. Alainan. Di ako kumakain sa kalye. Dati ayaw mo sa yutiaw ah. Ngayon araw-araw ka bumibili. Sobrang sarap talaga. Subukan mo. Bilis. Masarap di ba? Ha, sayong lahat to. Hala, pagod na pagod ako. Gutom ka na siguro sa lakad natin. Order na ako ng pagkain. Naku, Anong nangyari? Aray, nagplano sana ako bumili ng halaman para sa bahay. Masyado nang huli para bumili ngayon. Gusto ko pa sanang ipakita kay ate bukas. Ako na bahala rito. Padalhan mo ako ng halaman, Secretary Song. Yung rare na klase kung pwede. Wow, ang ganda naman ito. Ang galing mo, Zanye. Basta nagustuhan mo. Gustong gusto ko talaga. Pero, ang mahal siguro nito. Maghahati tayo sa bayad. Hindi naman kailangang maging estranghero. Hindi naman ito pagiging estranghero. Trabaho ko lang ito. Peking kasal lang naman tayo. Pero bilang presidente, hindi mo rin alam presyo. Tanungin ko na lang si Secretary Song bukas. Matutulog na muna ako. Ha? Ano ng problema? Bakit ang laki ng pamamaga ng labi ko? Naku, Zanye, namaga rin labi mo. Kahapon pa tayo kumain ng sobrang anghang. Sino ba hindi mamanang? Medyo konti lang pamamaga, okay lang. Hindi pwedeng ganoon. Ngayon pa naman, pagkikita ng magkabilang pamilya, kapag nahalata nila na namamaga mga labi natin. Ano nang iisipin nila? Ano nang malilimutan? Siyempre malilimutan. Hindi ganon ang relasyon natin. Pero ganun nga talaga ang relasyon natin. Saka na lang, kung maiintindihan nila ng mali, di mapapatunayang totoo ang kasal natin. Anong masama doon? Siyempre masisira ang reputasyon ko. Pag naghiwalay tayo balang araw, paano na ako mag-aasawa? Hindi pwede. Dalawa dapat lagyan ko na to ng pamahid. CJ, Mag-aasawa ka pa pala? Huwag kang pangarap. Mahirap gawin mag-isa. Tulungan kita. sige na nga, lagyan mo na. Aray. Nabasag ang gamot. Kuya, dito tayo. Lola. Hoy, naku itong mata kong malabo na. Bakit parang lalong lumalabo? Sabi ko na bumili ka ng salamin. Ayaw mo naman makinig. Teron at bumili ngayon na. Hoy, Lola, hindi po ganon. Wala na. 3 nawala na ang dignidad ko. Kumusta, ate? Ako si Zan Yichen, kapatid ni Zan Yin. Ako si Zan Yichen. Kumusta? Ang ganda ng genes ng inyong pamilya. Puro gwapo ang mga lalaki rito. Ang galing mong magpatawa, ate. Kaya pala nahuhumaling sa'yo ang kuya ko. Haha. Kamusta na, Yin? Gusto mo pa bang makipaghiwalay kay Haitong?
Nahuli na ang puso mo kay Haitong, no? Pag-isipan ko muna ng matagalan. Titignan ko kung ano nung sinasabi ni Ichen. Nagseselos ka pa sa kapatid mo. Magpakatotoo ka na. Ano nung pinag-uusapan nyo? Ang saya ng usapan nyo ah. Kuya, pinupuri ka ni ate na gwapo. Talaga ba? Nako, may kumatok sa pinto. Siguro andyan na ang ate ko. Ate, kuya, pasok kayo. Ang taga ninyong naghintay? Hindi naman pala kalakihan ng bahay. Kumusta po, ate at kuya? Ito na ba si Ek? Siya nga po si Zanyi. Ang gwapo ng manugang namin ah. Magaling ka talagang pumili, Hype. Ek, Huwag kayong tumayo dyan. Handa na ang pagkain, kain na tayo. tara na. Parang banquet ang pagkumpas ah. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong problema sa sinabi ko? Isang empleyadong 5,000 lang ang sahod. Para saan ang ganda ng mukha? Kaya niya bang bayaran ng mga utang? Tigil-tigilan mo na yan. Ate Haitong. Nabalitaan kong namatay magulang ninyong magkapatid nung bata pa. Ikaw ang nagpalaki kay Haitong. Talagang kahanga-hanga ka. Hindi po, Lola. Maaga nang naging responsable si Hype. Hindi ko naman masyadong pinoproblema. Simula nang ikasal dito si Haileng, sila ay umaasa na lang sa akin. Siyempre hindi na siya nahirapan. Mali ang sinasabi mo, Bayaw. Mula nang manirahan ako dito, laging nagbabayad ako ng renta. Pati paglilinis ng bahay, kami ang gumagawa. Anong ibig mong sabihin sa librela? Hindi, bakit mo ba binabanggit ang mga maliliit na bagay na ito? Ang katotohanan, walang trabaho ang ate mo. Ako ang nagpapakain sa pamilya. Ikaw mismo ang nagpili na mag-resign ang ate ko para mag-ana. Kung hindi dahil sa iyo, baka manager na siya ngayon. Eddie, hindi naman siya nagkaanak. Ikaw, tigilan mo na, Zhu Hongli. Lumamig na ang pagkain, kain na tayo. Pamilya tayo, huwag nang mag-agawan. Di ba, kuya? Haileng, nauuhaw ako. Ang init naman, gusto mo ba akong mapaso? Hindi mo pa magawa ng maayos. Titimplahan kita ulit. Bayaw. May maligamam na tubig sa kusina. Kung gusto mo, ikaw na ang magkuha. Nakita ko na. Bakit ako ang magsasalin? Sayang naman kung di gagamitin ng asawa. Manong Joe. Mali ang pananalita mo. Nga, ang asawa ay kapareha mo, hindi alila. Hindi robot na pangserbisyo. Payo ko sa'yo, Manong. Bigyan mo ng respeto si ate. Sino ka ba talaga? Huwag mong isiping dahil napangasawa mo ang hipag ko. Pwede mo na akong pagsabihan. Zhu Honglin, tigil ka sa kalokohan. Anong kalokohan? Kung hindi dahil sa akin si Haitong, ang loko-lokong to, saan makakakuha ng libreng asawa? Di man lang nagpapasalamat, nagmamagaling pa. Hoy, mukhang di mo alam, ang sarili mo ah. Zhu Honglin, tigilan mo yung pagmamayabang. Kailan ka nagbigay ng pera kay Hype? Ako nagpaaral sa kanya bago 18 anyos. Mula 18, sariling sikap na siya. Anong kinalaman mo? Merong kinalaman. Nakatira siya sa bahay ko. Nagbabayad naman ng renta. Bakit pa ulit-uli na lang? Siyempre sasabihin ko, yung rente niya, walang kwenta. Kung hindi dahil sa akin, saan siya titira? Di siya makakapag-asawa. Kung ganun pala, yung dote ni Haitong, dapat akin yun, di ba? Son Yin, magkano dote mo? Zhu Honglin, hindi ka pa ba tapos? Siyempre hindi pa, dapat talaga magkita ang magkabilang pamilya para pag-usapan ng kasal na ito. Bilang magulang ni Haitong, tanungin ko lang ang tungkol sa dowry. Ikaw, Bayaw. Dapat nga ate ko ang may pakialam dito. Ano pa ang pakialam mo? Siyempre may kinalaman sa akin, pera niya ay pera ko rin. Son Yin, magkano ba talaga ang ibinigay mo? Kusang loob naming pag-iisang dibdib. Walang dowry o dote dito. Nagsayang lang pala tayo ng oras. Akala ko pa naman may halaga si Haito, wala palang kwenta. Bayaw, masakit naman salita mo. Oo, ikaw na ang magaling magsalita, pero wala namang aksyon. Okay, nandito na ang magkabilang pamilya. Kailan ibibigay ang dowry? Gusto mo ng libreng asawa? Walang ganong kababaw na bagay. Magkano ba gusto mo? Zanyin, wag mong pakinggan. Ilang taon na si Haitong sa amin. Pinakain at inalagaan ng mabuti. Dapat ay katumbas ng 500,000 pesos. Yichen, kunin mo ang tseke. Sige po, Lola. Lola, Haitong, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng nararapat na respet. Hindi ka namin pahihiyain. Iwasay ka lang.
Narito ang 500,000 piso na tseke. Ito ang dot mula sa pamilya Zon. Zhu Honglin, kukunin mo talaga? Walang hiya ka. Ibigay mo na sa akin. Karapatan ko naman ito. Bakit ko tatanggihan? Hay, 500k pesos talaga. Mukhang mayaman talaga ang mga Zon ha. Ikaw, Maganda ang pananaw ng hipag ko. Bayaw, nakuha mo na ang dote. Pwede ka nang tumahimik at kumain. Lola, hindi ka na magtatagal? Hindi ko na kayo aabalahin. Haitong, tandaan mo, ang sinabi ko kanina. Aalis na ako. Hi, ano nung sinabi ni Lola sa'yo? Tutulong muna ako kay ate sa paghugas. Ate, tulungan kita. Siya Otong, pasensya na. Napahiya kita. Naku ate, anong sinasabi mo? Kasalanan ni Zhu Honglin basta. Wala namang kahihiyan. Mainam malaman ng pamilya Zhan. Anong klaseng tao talaga si Zhu Honglin? Ate, naalala ko. Meron ba akong 500 pesos na card? Pwede ko bang makuha? Ha ha ha. Bayaw, kung hindi ka busy, samahan mo ako sa kusina. Tulungan sina ate at Hai. Anong tulong? Trabaho naman yan ng mga babae. Hoy bayaw. Upo ka muna. Ayos lang bayaw. Agad-agad may 500,000 piso na tseke ka pala. Ang yaman mo pala ah. Nademolish na yung lumang bahay. Hoy, huwag kang magmadali. Upo-upo ka muna. Ngayong magkamag-anak na tayo bayaw. May paalala lang ako sa'yo. Itong si Haito, hindi simpleng babae yan. Huwag kang magpakabulag sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba halatang nagpapayo ako? Tignan mo silang dalawa. Masdan mo, wala naman siya kundi magandang mukha. Manager ako sa isang kumpanya. May sahod na daan-daang libo. Noon pa man, nag-asawa lang si Hailing sa akin para yumaman. Ngayon ikaw naman ang target ni Haito. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin magkapatid sila, naghahanap ng mas mayayaman. Itong si Haito, mukhang hindi pera ang habol. Pero totoo, marami siyang kalkulado. Kilala ko kung sino talaga si Haitong. Huwag mo kaming pagawain. Kapag nagsisi ka na, huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahan. Nako, pagod na ako sa araw na to. Kung pagod ka, huwag ka munang pumasok bukas. Magpahinga ka na. Hindi pwede to, nga pala. Eto, pasasalamat ko sa... Regalo para sa'yo. Alaynan. Salamat. Hindi ako napahiya kanina sa bayo. Salamat sa pagsagip mo. Kayang-kaya niyong gumastos ng malaki. Agad-agad napapatahimik ang mga tao. Na pala, ano sinabi ng lola ko kanina sa'yo? Sabi sa akin ni Lola, dapat mas agresibo ako. Sasaluhin kita. Huhubaran kita. Tapos kakantutin kita. Sabi pa ni Lola, pinapadali niya ako magkaanak ng mga apo. Isang anak, isang bahay ang ibibigay. Kung marami akong anak, lahat ng mana niya ay akin na. Paano mo tinanggihan? Bakit ko tatanggihan? Parang biyaya mula sa langit to eh. Naku, ang kabuang mana ni Lola. Gaano kalaki kaya yun? Itong si Haito, mukhang walang paki sa pera. Marami palang plano sa likod. Ano ba? Nagalit na kaya siya? Pirmahan mo to. Kasunduan sa pakasal para sa hitsura. Ano to? Dahil peking kasal lang to, dapat malinaw ang mga patakaran. Ang sayo ay sayo, ang sa akin ay akin. Wala akong balak sa gamit mo. Huwag ka ring mag-isip ng kung ano. Tulad ng mana ni Lola. Para lang yun sa pamilya Chan. Gets. Pipirmahan ko na. Tapos na. Wala ka talagang pag-aatubili. Anong pag-aatubili? Yung sinabi ko kanina sa'yo, nasaktan kita, di ba? Wala akong balak sa bahay ni Lola. At wala rin akong interes sa kanyang mana. Para sa akin, ang halaga nating babae, hindi dapat nakasalalay sa pag-aana. Basta't magsikap ako. Lahat ng sinabi ni Lola, makakamtan ko rin sa sarili kong paraan. Kaya wala talaga akong interes. Sa mga ari-arian ng pamilya Zhan. Ako, Hindi ko tinanggihan si Lola, dahil akala ko hindi naman kailangan. Masaya na siya kung susunod tayo. Sa mga hiling niya, yung mga biro kong kanina. Biruan lang talaga yun. Akala ko kasi, sapat na ang pagkakakilala natin at pag-intindihan, kaya ako nakapagbiro ng ganoon. Hindi ko inakala na sa isip mo'y masama pa rin ang motibo ko sa pera niyo. Ganoon ba? Haitong, ako.
Huwag kang mag-alala. Ang mga nakasaad sa kontrata, susundin ko ng maayos. Pagkaraan ng 1 taon, mga gamit ng pamilya Zhan, hindi ko iralin kahit peraso. Gabi na, matutulog na ako. Good night. Nga pala. Mr. Zhan na lang kita tawagin. Salamat sa pagsagip mo kanina. Pero kasundo ang peking kasala, hindi ako dapat makinabang ng husto. May 2 card dito. Yung isa may 500,000, pambayad sa dote mo sa bayaw ko. Yung isa 3,720 para sa halaman na binili mo. Maraming salamat ulit. Mainit pa ang ulo ni Haitong ngayon kung hindi ko maipaliwanag ng maayos. Baka magdalawang isip pa siya. Boss Zhan, may pulong kayo pagkatapos ng 30 minuto. International meeting ang nasa schedule. Nandito na po ang lahat ng tao. Kailan po kayo darating? May mas mahalaga akong asikasuhin. I-postpone muna ang meeting. Pero, Boss Zhan, bakit hindi pa kayo umaalis? espesyal kong niluto ang almusal mo. Kain ka muna ng konti. Base sa kasunduan ng ating marriage contract, ikaw ang bumili ng mga sangkap nito. Ikaw din ang nagluto. Hindi ko dapat galawin ang mga pag-aari, kaya hindi na lang ako kakain. Hindi ako. Boss Zhan, mauuna na po akong pumasok. Sasabay na ako sa'yo. Wag na, may sarili akong e-bike. Papahanap ako ng mekaniko para dyan. Wag na po. Naku, Ate Haitong, bakit andito ka? Niansheng. Naku, papasok na sana ako sa kasira ang electric bike ko. Samahan na kita, Ate Haitong. Talaga? Salamat, Niansheng. Pwede kita ihatid. Wag na lang, labag sa kasunduan. Di ba pwedeng maaga kang pumasok? Parang bahay mo na ang kumpanya. Ikaw, Supervisor Liu. Sinabi na ni General Manager Zhan, simula ngayon sa buong kumpanya, ikaw lang ang dapat maagang pumasok ng 30 minuto. Normal na oras para sa lahat. Bakit itinuturo mo pa ang lumang sistema? Haitong, ang lakas ng loob mo ah. Wala naman. Sinusunod ko lang ang utos ni General Manager Zhan. Ate Haitong, salamat ha. Walang anuman. Jiang Ying, lalabas tayo para sa field. Mag-book ka ng sasakyan. Supervisor Leo, ikaw na mag-book. Abala ako, ikaw naman minsan. Ako lagi nagbi-book at naghuhulog ng pera. Ni piso wala akong nabawi. Ano nang sinasabi mo? Akala mo ayaw kong magbayad? Ninanakawan kita. Sino bang nagsabi? Talagang wala akong oras mag-book. Jiang Ying, ang kulit. Abala si Supervisor Liu, ikaw na. Antayin mo siyang matapos. Trainee ka lang, sumunod ka na lang. Tama ba, Supervisor? Haitong, ikaw. Nga pala. Manager Liu, noong una, yung pinabayad mo kay Jiang Ying para sa kotse, hindi mo pa siya nababayaran. Siguro na busy ka lang, wag mong kalimutan bayaran siya. Ate Haitong, salamat. Ang bait mo talaga sa akin. Normal lang yan sa umpisa. Wag mo masyadong tiisin. May company treat na yon. Nag-hire kami ng Michelin 3-star na chef. Order kayo ng kahit anong gusto nyo. Libre ng kumpanya. Wow, ang galing. Haitong, di ka kumain ng almusal, di ba? Gusto mo kumain? Okay lang, salamat. Di ako gutom, trabaho ka na. Anong nangyari? Ate Haitong, sabi ni Manager Leo, pumunta raw ako kay Boss Zhang para sa project, pero alam ng lahat, bastos talaga si Boss Zhang. Natatakot ako. Si Boss Zhang. Itong si manager, ba't ako pinapunta ng walang experience? Sa project ni Boss, Ginagawa niya ta para hirapan ako. Ate, ano gagawin ko? Sobrang natatakot ako. Ate Haitong, pwede ba samahan mo ako? sige, samahan kita. Pero tandaan mo, huwag masyadong uminom ng alak. Naiintindihan mo? Elsan, ayaw ko rin namang umuwi at harapin si Zanye. Sakto, makakatakas muna ako sandali.
Ginoong Zhang, yung proyekto po sa kumpanya. Hoy Iya, dito sa akin, sumunod ka sa mga alituntunin ko. Halika, uminom muna tayo. Samahan mo akong magsaya sa pag-inom pagkatapos natin pag-usapan ng trabaho. Ginoong Zhang, itong batang ito, baguhan lang sa kumpanya namin. Hindi pa niya alam ang mga patakaran. Ako na ang sasama sa inyong uminom. Sige. Gusto ko ang pakikitungo sa taong tulad mong diretsahan. Binibini Haitong. Sige nga. Ginoong Zhang, nakainom na rin po tayo. Pwede na bang pirmahan ang kontrata? Huwag magmadali. Pagmasaya muna tayo sa pag-inom. Halika. Haitong. Nagkamali ako ng akala sa'yo noon. Pasensya na, ipapangako ko sa'yo. Hindi na maulit ito. Gusto kitang pakakasalan ng totoo. Payag ka ba? Ang tono ko ngayon, mas seryoso ba kaysa dati? Paano kung matakot siya at umalis? Ang hating gabi na, bakit hindi pa umuwi si Haitong? Nag-o-overtime pa ba si Haitong? Wala pa, sumama ang misis sa baguhan, kay Zhang para sa proyekto. Zhang. Zhang, pagkatapos nito, pipirma na ba? Huwag mag-alala. Pipirmahan ko talaga. Binibining Haitong, huling baso. Pagkatapos, pipirma tayo. CJ. Parang may mali. Bakit kakaiba ang lasa ng alak? Nakatulog na rin siya. Magaling si Supervisor Leo. Satisfiado ako sa babae. Sasabihin ko kay Boss Zon. Si Leo Byway ang Ma'am Uno. Salamat, G. Zhang. Maganda. Matulog na tayo. Huwag mo akong sisihin. Sabi ni Supervisor Leo, para maregular ako, kailangan kitang alisin. Si Supervisor Leo ang may kasalanan. Ang lakas uminom nitong dalaga. Kung hindi dahil sa gamot na ito. Hanggang ngayon pa niya ako niloloko. Ang ganda ng mukha niya. Boss Son, bakit ka nandito? Boss Son, ano ba to? Ako nga dapat ang Bakit mo dinala asawa ko rito sa gabi? Asawa ko. Siya, asawa mo siya? Sinasabi ko sa'yo, kapag gusto ko, kaya kong bilhin ang Zhang Corporation, o kaya kong pabagsakin yan. Boss Son, nagkakamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Si Supervisor Leo ang may pakana. Siya ang gumawa nito. Binigay lang niya sa akin, wala akong alam. Boss Son. Saluhin niyo siyang mabuti. Opo, Boss Dan. Alaynan. Zhan Yin. Tang mo. Bakit sumunod ka lang? Paano kung hindi ako dumating? Zhan Yin. Naiinis ako, bakit palagi mo akong pinaghihinalaan? Pasensya na, mali ako. Hindi ko na ulitin yon. Aray. Ang sakit ng ulo ko. Paano ako nakauwi? Kasama ko si Gizang sa inuman. Malalati na naman ako. Nakahabol din. Tingnan mo siya, walang hiya. Walang kapantay ang kapal niya ng mukha. Jiang Ying, may dumi ba sa mukha ko? Bakit ganyan tingin niyo sa akin? HMP. Jiang Ying. Haitong, nakakahiya ka. Napakakapal talaga ng mukha. Wala ka bang hiya? Ano ibig mong sabihin? Bakit ako mahihiya?
Huwag kang magkunwari, para lang sa kontrata. Nakipagtalik ka kina G, alam na ng lahat. Ano pa nang pinagtatanghal mo dito? Gawa-gawa lang yan. Sinong nakipagtalik? Paninirang puri yan. Alam mo namang totoo yan. Nakita mismo ni Jiang Yi na pumasok kayo. Tama ba, Jiang Yi? Oo, nakita ko mismo. Haitong, ganyan ka pala. Jiang Ying, kahapon, ikaw ang nagsabing takot ka. Kaya ako sumama. Paano mo nagawa? Nakita ka na nga. Ano pa ng pagdadahilan mo? Hindi ko akalain na ang Wan Sheng may ganitong walang hiya. Kahihiyan ng kumpanya. Sa akin, dapat siyang paalisin. Tama ba ako? Kung kumalat ito, sira ang pangalan ng Wan Sheng. Mag-resign ka na, Haitong. Leia sa Wan Sheng. Ayaw ko siyang katrabaho. Tama. Haitong, umalis ka ng sarili mo. O ipapaalis kita. Ikaw ang dapat umalis. Boss Zan. Nahirapan ka ba? Boss Zan, si Haitong, masamang hangarin niya. Dahil sa isang kontrata, nagpakasaw kahit ang katawan ay ibinenta. Hindi karapat-dapat ang ganito sa Wan Sheng. Ikaw ang talagang masamang hangarin. Isuot ninyo ang mga bihat. Opo. Siya ang babaeng ito. Binigyan niya ako ng babae. At sinabi pa niya, bigyan mo ako ng posisyong supervisor. Pinagamit pa ni Jiang Ying. Nanggamot kay Miss Haitong. Sila ang may kagagawa nito. Wala akong kinalaman. Jiang Ying, mabuti naman ako sa'yo. Bakit mo? Hindi ko ginawa. Supervisor Leo, magsalita ka naman. Boss Zan, huwag paniwalaan ang sinabi niya. Siguradong binayaran siya ni Haitong. Si Haitong ay talaga nagnanais sa posisyon kong kaya ako pinagbintangan. Wala talaga akong kinalaman. Ang posisyong supervisor, ang asawa ni Zanyin, wala bang makukuha? Bakit mag-ambisyon sa maliit na posisyon mo? Nakakatawa talaga. Madam, si Haitong ay asawa na impossible. Ate Haitong, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ginawa mo lahat para maging regular. Opo, Boss Zan. Nagkamali ako. Hindi na mauulit. Walang susunod, hindi ka lang hindi mariregular. Sa hinaharap sa Wansheng at lahat ng kumpanya sa Jiang City, hindi ka tatanggapin. Dalhin ang tatlo sa presinto. Sabihin niyong lahat sa pulisya ang nangyari kahapon. Bayaran nila ang dapat. Opo. Boss Zan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Ikaw ang sumagip sa akin kagabi. At inihatid pa ako pa uwi. Anong kapalit nito? Magtratrabaho ako ng maayos. Pasensya na. Ha? Nagkamali ako sa'yo dati. Alam kong mali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Zan, naiintindihan ko ang ginawa mo. Pero nakakasakit ang palaging pagdududa. Masakit sa puso. Pero wag mong masyadong isipin. 1 taon lang naman tayo magkasama. Kung sasabihin kong, ayaw ko ng 1 taon lang. Ha? Haitong, ako. Mahal kita. Mahal mo ako. Ayaw ko ng arranged marriage. Ayaw ko ng 1 taon lang. Gusto kitang makasama habang buhay. Mahal mo ba ako? Di ko alam ang tunay na pagmamahal. Pero Gizan, pwedeng bigyan mo ako ng oras? Sige, marami pa tayong oras. Pag-isipan mong mabuti. Kain tayo, samahan kita. Then gising ka na pala. Dali, halika't kumain ka ng agahan. May urgent meeting sa kumpanya. Ikaw na lang kumain. Hoy, teka muna. Alam kong busy ka, pero hindi pwedeng mag-agahan. Dalhin mo ito para makakain ka. CJ. General Zan, bakit ang saya mo? Nakakain ka na ba ng agahan? Hindi pa. Di pwede yan. Kahit busy, kumain ka ng agahan. Sobrang hectic kasi. Salamat sa pag-aalala. Tama. Magkaiba tayo. Walang naghahanda ng agahan mo. Akala ko talagang concern. Nagpapasikat lang pala ng baon. Hindi ko inakala. Yung si Haitong na bruha. Nakaakyat pala kay General Zon. Kapag nakuha natin si Zon, ang pamilya nating Hai, tiyak anggat ang lahi natin. Si Zon ang pinakamakapangyarihan. Pangit naman si Haitong. Paano siya nakaakit kay Zon? Siguro mababa standards niya. Grabe, di ko in-expect. Akala ko hindi siya maa-approach. Ngayon ang dali pala. Biyaya ng langit sa pamilya natin. Yung klase ng babae ni Haitong, nagustuhan pa ni Zon, kung ako ang papalit. General Zon, hindi kaya mas. Mapapakinabangan natin siya. Ano ang ibig mong sabihin? Mas maganda at mas matalino ako, kaysa kay Haitong.
Kung nagustuhan niya siya, lalo na ako, hindi naman tunay na hay si Haitong. Bakit siya magiging tapat sa pamilya natin? Dapat ako ang gamitin nating hagdan. Kapag ako naging asawa ni Zon, gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Tama ang plano mo. Umpisahan natin ang pagkakataon para makalapit ka kay Zon. Huwag mong palampasin to. Hoy Xiaotong. Si Haotong ba ito? Madam Hai at Dimas Haya. Bakit ang lalim naman ng salita mo? At saka Xiaotong, ang tagal nyo ng kasal. Bakit di mo dinala sa amin ang asawa? Nakalimutan mo na ba kami dahil sa lalaki? Hindi po. Abala lang sa trabaho si Zanyin. Anong klaseng trabaho yan? Kahit simpleng, hapunan din nyo magawa. Mahal kong kapatid. Baka naman pag mayaman mo, ayaw mo na sa amin. Siyempre, hindi. Alam kong mabait ka. Sige, desisyon ko na. Bukas gabi maghahanda ako. Dalhin mo na si Zanyin. Pero, Usap na yan. Haotong, hintayin ka namin. Oo, nasa bahay lang kami. Aalis na muna kami. hoy, Di ba't sinabihan kitang bantayan si Mrs.? Bakit nauna ka pang umuwi? Umuwi na po si Ilrazan, pero nasagasaan niya sa mall, sina Madam Hai at Ennas Haya. Pinipilit nila si Imrazan, na pumayag sa dinner. Pagkain. hiniling kong sumama siya sa akin sa pagkain. Siguradong hindi siya papayag siguro. May sasabihin ka ba sa akin? Wala. Matagal na kayong kasal, di pa nakakabalik sa pamilya mo. Samahan mo kaya ako bukas sa bahay ni Hai. Bukas ng gabi talaga? Ayaw mo ba? Ay hindi. CJ, pupunta tayo bukas ng gabi. Kain na tayo. Nasa wakas dumating na kayo. Tara, upo na kayo. Presidenteng abala sa trabaho, nakahanap pa ng oras. Isama si Haitong sa pamilya. Grabe ang pagmamahal mo kay Haitong. Swerte talaga ni Xiaotong. Naalala ko hindi ka nakapagtapos. Nagtratrabaho ka agad. Walang diploma o karanasan. Noon ay kinakabahan ako sa kinabukasan mo. Sino mag-aakalang nakakuha ka ng presidente para umasenso? Ha ha ha. Salamat Gizon sa pagtanggap kay Hai. Mabait si Haitong. Walang dapat dumusta sa kanya, at walang maglakas loob na manira. Oo nga, mali ang sinabi ko. Tara, uminom na tayo. Nanay, sino pong bisita? Hala, Xiaoya. Sina Xiaotong at Boss Zan po ang dumating. Ate Haya. Tuloy po kayo. Bihira ka kasi dumarating. Huwag po kayong mahiya. Ako po si Haya, ate ni Haitong. Kumusta? Xiaoya, bakit ka nakatayo dyan? Halika na, sumabay ka sa amin. Masayang masaya si Xiaoya nang mabalitaan to. Matagal na silang malapit sa isa't isa. Inaero ni Xiaoya si Xiaotong, parang tunay na kapatid. Di ba, Xiaotong? Yung isa nakapag-abroad mayaman. Yung isa hindi nakapagtapos. Puro trabaho ang inatupag. Magkaiba man, magpapatuloy na magkapatid. Xiaotong, dito ka sa bahay. Nagkwento ka ba kay Boss Zan? Para kasi may hinanakit siya sa pamilya natin. Wala siyang kinumento sa akin. Ang mga Zan kapag nag-aasawa, sinisiyasat muna lahat ng detalye tungkol sa pamilya, kapag hindi mo man lang. Alaman ang hirap na pinagdaanan niya. Hindi ka dapat maging asawa. Di ba tama yan, Madam Hai? Oo. Boss Zan, nagkakamali po kayo. Ang totoo po, ako po ay, inimbitahan niyo kami para kumain. Pwedeng magsimula na tayo. Tara na nga, upo na tayong lahat. Boss Zan, lahat ng pagkain ito, ako mismo ang nagluto para sa iyo. Subukan mo na kung gusto mo. Salamat. May paborito ka bang ulam dito? Oo, meron. Alin ang gusto mong subukan? Kukuha ako para sa'yo. Ito na lang. Ikaw na mismo ang kakain nito. Boss Zan, ako mismo ang nagluto ng hipon para sa iyo. Tikman mo. Pasensya, hindi ako kumakain ng hipon. Ayaw ba ni Boss Zan sa hipon? Tungtong, sabihin mo sa kanila. Ganito kasi. Si Boss Jan may allergy sa seafood. Hindi lang hipon. Lahat ng seafood hindi niya makain. Walang seafood na pwede sa kanya. Tama. Nagkataon lang bang tama ang hula ko? Nga, pasensya na ha. Ate Haya, tingnan mo naman. Naghirap ka magluto ng seafood. Pero hindi niya ito maubos. Pero pwede kong kainin para sa kanya. Mahal, subukan mo itong hipon. Nakakainis talaga. Ang tagal kong nagluto nitong pagkain. Imbes na mapasaya si Zanyi, nakinabang pa yung lintik na yun. Nakakagalit talaga. Sana inimbestigahan muna namin. Sino ba mag-aakalang si Zanyi? May allergy pala sa seafood. Pero wag kang kabahan. Matutulog naman sila dito, sa bahay ng mga Hai. Kung hindi talaga kaya, gawin na lang nating tapos na ang lahat. Ang sarap naman.
Paano mo nalaman na hindi ako kumakain ng seafood? Sa pamilya Hay, kapag mag-aasawa, sinisiguro naming alamin ang lahat ng detalye ng napangasawa. Kung hindi man lang alam ang ayaw kainin at mga allergy ng asawa, paano magiging mabuting asawa? Ang galing mong magpanggap ah. Xiaotong, samahan mo ako. May sasabihin ako na para lang sa'yo. Kapag nahihirapan ka na, sabihin mo lang agad sakit. Opo, alam ko na. Alam kong mahilig si Presidente Zon sa tsaa pagkatapos kumain, kaya naghanda ako ng green tea. Bagay naman sa mood. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kahit ayaw nyo sa luto ko, bakit pati tsaa ayaw nyo inumin? Dahil ba ayaw nyo kay Haitong? Kaya galit din sa amin. Tama na yan. Mas Haya, kung wala naman kayong ibang gagawin, mauna na kayong umuwi. Gusto kong maghintay dito ng mag-isa kay Haitong. Nakakalungkot maghintay ng mag-isa dito. Samahan kita sa paghihintay. Mas Haya. Dahil ate ka ni Hay, hindi kita pagtutuunan ng pansin. Maging disente ka naman. Kahit na ako ang ate ni Haitong, mas magaling ako sa kanya sa lahat ng bagay. Bakit niya nakukuha ang hindi ko makuha? Naglagay ka pala ng ganoong bagay. Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko maintindihan. May masamang pakiramdam po ba kayo? Samahan ko na po kayo. Magpahinga sa kwarto. Bitawan mo ako. Alis na tayo, Ginoong Zon. Ano pong ibig sabihin nito, Jimbreth Hay? Hindi mo pa ba naunawaan? Kung hindi dahil sa impluensya ng pamilya Hay, bakit ka pa kakasalan ni Zon Yin? Dapat kang magpasa ng posisyon. Ibigay ang titulong Mrs. Zon kay Xiaoya. Breath Hay, huwag kang masyado. Mali ba ang sinabi ko? Kahit na may itsura kang ganyan, pinakasalan ka niya. Paano pa kaya si Xiaoya? Naisip ninyo ang lahat, pero hindi ang kagustuhan ni Zanyin. Hindi ka ba natatakot sumalungat siya? Paano siya sasang-ayon? Kung tama ang hinala ko, nagkakasundo na sila ni Xiaoya ngayon. Ano nang sinabi mo? Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka tingnan mo ng sarili. Mr. Zon, ang init-init mo siguro ngayon, tutulungan kitang maghubad. Gago. Mr. Zon, hindi ka komportable ngayon no? Pwede kitang tulungan. Umalis ka. Mr. Zon, tingnan mo ako, saan ako kulang kumpara sa kanya? Bakit hindi ako pwedeng maging Mrs. Zon? Paano mo siya mapapantayan? Kahit isang hibla ng buhok niya ay mas mahalaga sa'yo. Umalis ka na sa harap ko. Si Haiya at Zanyin talaga. Dapat daw tuparin ang pangako ng mag-asawa. Bago ikasal dapat maging tapat. Panloloko lang pala yun. Zanyin. Anong ginagawa mo? Hindi ako gising ng husto ngayon. Huwag kang kumibot. Anong pakialam ko kung lasing ka? Hindi ba't nasa kwarto ka ni Haiya? E di magpatuloy ka. Ako. Kagabi. Ikaw pala. Ay, Pagmulat ko, ako pala nakahiga sa kama. Bigong-bigo ka siguro, Boss Zan. anong ibig mong sabihin? Umaga, sweet na sweet tayo. Gabi nasa kwarto ka na ng ate ko. Ano sa palagay, Kagabi. Nakita mo? Hindi yun yung akala mo. Boss Zan, hindi ba? May kasunduan tayong mag-asawa? Hindi ba't napagkasunduan natin na maging tapat habang kasal? Bakit mo ginawa to, Zanyin? Ano ba talaga ako? Para sa'yo. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Naiintindihan ko na, sa isip mo pala. Wala akong pinagkaiba sa kanila. Boss Zon, aalis na agad. Di ka muna magtatagal sa pamilya Hay. May emergency sa kumpanya, kailangang umalis. Tara na. Bihira lang makabalik dito si Haito. Mag-extend ka na lang dito. Sige, hala. Hindi pwede. Huwag ka namang pasaway. Ano nang problema? Di naman ako busy tulad ni Boss Zan. Ano nang masama kung magtagal ako? Saka kahit wala ako, okay lang kay Boss Zan. Wala naman akong halaga sa'yo. Bahala ka. Boss Zon, dalas-dalasan po ang uwi. Mauna na ako. Nay, yung gabi, ayaw na ayaw ako ni Boss Zon. Di kaya ayaw niya sakin. Paano naman naging ganyan?
Ganyan nga si Haitong, napakasipag, malamang kasi, pinasubaw mo siya kahapon, na-offend pride niya. Kaya ayaw ka nito, anong gagawin ko? Hintayin lang natin, di naman na nakakadikit si Haitong. Pagbalik ni Zonyin, may isip, mare-realize niya, mas superior ka kay Haitong. Di na tayo maghihintay pa. Bakit siya galit na galit? Malakas talaga ang gamot na yon. Tiniis ko ang lakas ng gamot. Tinulak si Haya tumakbo sa kwarto. Diretso siyang nagduda sakit. Di ko talaga alam. Ganun ba talaga kakulang ang tiwala sakit? Hoy Jizon, mula nang naging mag-asawa kayo, ang dami na nating inuman. Mas madalas ka nang lumabas. At laging mukhang may problema. Sa pag-ibig, mukhang talagang nahulog ka na. Tumahimik ka nga. Lumabas ako para humingi ng solusyon. Hindi para pagtawanan ako. Sige, iisipin ko. Mag-iisip ako ng paraan ngayon din. Para sa akin, normal naman si Mrs. Alam mo, nakita niyang may iba kang babaeng kalandian. Alam mong napilitan ka, pero si Mrs. di alam yun. Para sa kanya, traidor ka sa inyong pagsasama. Kaya, Sa isip niya, ganito talaga ako. anong mali dun? Palagi mo siyang pinaparamdam, di mo ipinapakita ang tunay mong nararamdaman. Paano niya maiintindihan? Paano niya malalaman kung sino ka talaga? Kailangan mong magsalita ng diretso. Ipakita mo sa gawa kung sino ka talaga. Sabihin mong mahal mo siya. Siya lang ang gusto mo. Huwag ka nang lalapit sa iba. Dapat maintindihan niya to. Ah, ganun pala. O ayaw mo talaga sa kanya. Tingnan mo itsura mo ngayon. Zonyin. Wakas mo na to. Nahulog ka na sa pag-ibig. Uminom ka na lang. Hoy, saan ka pupunta? Sabihin mo na ang nararamdaman mo. Ano ang mga ito? Sino ka? Kumusta po, Urahay? Ako ay tauhan ni Boss Zan. Pinadalhan niya ako para magdala ng ilang bagay kay NS High. MS, hi. Aling MS, hi. Ito. Sabi ni Boss Zan, maintindihan mo pag nakita ito. Sa iyo ba ito? Kunin mo na. Xiaoya, halika tingnan mo. Ano ang sinulat ni Boss Zan para sa iyo? Para sa pinaka-espesyal na tao. Mukhang hindi para sa akin ang pinaka-espesyal. Masyado akong naging matigas sa iyo ng gabing iyon. Nais kong humingi ng tawad. Kaya espesyal kong pinili ang mga red along ito. Umaasa akong mapapatawad mo ako. Inay, tama ka palang lahat. Nakapag-isip-isip na si Zonyin. Ramdam din niya na sobra siyang naging strike to sa akin. Kaya nagdala siya ng mga regalo ngayon para humingi ng paumanhin. Anong kinakagulo mo anak? Hindi ba't dapat lang ito mangyari? Napakaganda mo naman. Paano may ayaw sa iyo? At pipili ng probinsyana. Pakisabi po kay Boss Zon na natanggap namin ang kanyang pagmamahal. Naiintindihan namin at hindi kami magagalit sa kanya. Sige po, ipaparating ko ito. Wow! Limited edition diamond necklace. Pasadyang singsing na brilyante. Diyos ko, ang galante talaga ni Jizon. Abot milyon-milyon ang halaga ng mga ito. Ano ba yan? Para sa pamilya Zon, parang barya lang yan. Pagkapasok mo, hindi lang to, kahit 10-10 milyon pa. Ha ha ha. Hi Tong. Nakita mo na, malinaw ang pagmamahal ni Zon kay Haya. Batiin na lang natin si Ate Haya. Ano silbi ng pagbati? Dapat mo nang bitawan ang pwesto bilang Mrs. Zon. Tama. Wala ka namang feelings kay Zon. Dapat maghiwalay na kayo. Mas bagay si Haya bilang Mrs. Zon. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naging Mrs. Zon si Haya, pamilya ka pa rin namin. Hindi ka namin pababayaan. Naiintindihan ko. Nanay, ayaw kaya niyang bitawan siya. Ano naman? Clear na ang feelings ni Zon. Sawa na siya sa kanya. Wala na siyang choice. Sabi pa ni Enren High, naiintindihan nila ang intensyon mo. Hindi sila galit kay Hizan. Bakit si Kilres High lang? Walang sinabi si Emma's High. Tumingin si Miss High sa mga regalo ng may ningning. Si second sis ang nakatayo sa gilid. Waring walang pakialam. Parehong tahimik ang dalawa. Lumabas na kayo. Bakit parang walang pakialam siya? Malinaw na nga ang sulat ko. Wala man lang reaksyon siya. President Zan, may sasabihin po ako. Sabihin mo, alam kong hirap kayong magpahaya. Ang pagbibigay ng card ay sobra na. Pero kailangan nyo ring isipin ang pananaw ni Mrs. Di man lang kayo dumalaw. Kung ako rin, masasaktan ako. Kaya akala niya pabiro lang. Lahat ng regalong yun, mga gusto niya noon, pinili ko ng isa-isa. Pero hindi niya alam yun, mas mainam kung maghanda kayo ng malaking selebrasyon. Para malaman niya ang inyong pagmamalasakit. Malaking pagdiriwang. Totoo bang nagustuhan ni Zanyin si Haya? Kots ni Zanyin ito. Nandito ba siya para sa akin?
Mrs. Secretary Song, may kailangan ka ba sa akin? Hindi mo naman dala ang divorce papers, no? Ano pong kasunduan sa diborsyo, Mrs.? Saan po napupunta ang isip nyo? Si Boss Jan po. Pinadala po ako para ihatid ito sa inyo. Imbitasyon. Magdadaos po siya ng selebrasyon. Hindi ba't si Haiya ang... Huwag po kayong manghula ng walang basehan, Mrs. Malalaman nyo po pagdating doon. Bulaklakang pigi? Bulaklak ang piging. Si Zonyin po ang maghahanda ng bulaklak ang piging para sa akin. Baka sa harap ng lahat ako liligawan para maging tunay na Mrs. Zon na ako. Maging mahinahon ka nga. Magiging asawa ka na ng mga Zon. Dapat mas maingat ka na sa mga kilos. Sabang inaalagaan ako ni Zonyin. Pero bakit hanggang ngayon? Wala pa tayong natatanggap na imbitasyon. Siguro sorpresa ang plano niya. At saka naman, ikaw ang bida sa bulaklak ang pigi. Ang bida hindi kailangan ng imbitasyon. Dapat nga ay sasalubungin ka ng maraming tao papasok. Maghanda ka na lang na magpaganda at hintayin ang pagliligaw ni Zonyin. Inay, hanggang ngayon po, wala pa tayong imbitasyon, walang ibang abiso. Tama ba na pumunta tayo ng walang paabi? Anong masama doon? Ang bulaklak ang piging na ito, para sa'yo naman talaga. Huwag naman masyadong maghintay kay Zonyin. Sa kanyang mga hakbang, dapat ikaw ang umaksyon. Tara na. Pakitaan nyo ang inyong imbitasyon. Imbitasyon. Kailangan ko pa ba yun? Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Siya ang magiging asawa ni Presidente Zon. Ang bulaklak fiesta ay para sa kanya, at ako ang magiging biyenan ni Presidente Zon. Bakit pa kami hihingi ng imbitasyon? Daanan mo na kami. Sandali, sino man kayo? Strike to ang utos ni Presidente Zon. Imbitasyon lang ang makakapasok. Kung wala kayong imbitasyon, pasensya, hindi kayo papapasukin. Ikaw. Madam Hai, ano nang ginagawa ninyo dito? Narito kami. Para sa bulaklak fiesta. Ikaw naman. Nandito ka rin ba? Para sa bulaklak fiesta. Meron ba kayong imbitasyon? Eto oh. Espesyal na imbitado si MS. Hay sa fiesta. Aha, sabi ko na nga ba, bakit hindi ako nakakuha ng imbitasyon ni Presidente Zon? Nakaw mo pala ito. Ingatan mo ang salita mo. Anong nakaw? Ibinigay lang ito sa akin. Binigay ba ni Zon yan to? Hindi. Alam ko namang hindi. Magpapadala sa'yo si Presidente Zon. Wala ka ng puwang sa puso niya. Bakit kanya iimbitahan sa fiesta? Kinupit mo to kay Xiaoya. Hindi talaga ako ang nagnakaw. Wala akong dahilan para nakawin ang imbitasyon niya. Paano naman wala? Naiinggit ka lang sa akin. Malapit na akong maging Mrs. Zon. Takot kang agawin ko si Zonyin. Kaya mo ninakaw ang imbitasyon. Para sirain mo lang ang handog niyang bulaklak fiesta para sa akin. Siya pala ang naghanda nitong bulaklak fiesta para sa... Huwag kang magkunwaring inosente. Alam kong anong nasa isip mo. Sabihin ko sa'yo, si Zonyin ay akin. At mamaya sa bulaklak fiesta, ipapahayag niya sa lahat ang aking katayuan. Kung may bait ka, makipaghiwalay ka na kay Zonyin. Lumayo ka sa kanya. Huwag ka nang magplano ng masama sa iyong estado. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya Jiang. Panaginip lang yan. Nagkakamali ka. Wala akong pakialam kay Zonyin. Pero ang imbitasyong ito, ibang tao ang nagbigay sa akin. Ibalik mo na sa akin. Bakit mo ako sinampal? Sampal sa'yo, isang hampas lupang walang magulang, nang ahas kang makipag-agawan kay Xiaoya. Pinakasalan ka lang ni Zonyin noon, dahil swerte ka lang, dahil sa respeto sa pamilya Zon. Binigyan kita ng konting pagpapahalaga. Akala mo talaga, mayayaman ka na? Magkapanabong kami ni Zonyin. Nasa mataas na lipunan ka, habang ikaw ay forever na nasa ilalim. Ang agila ay hindi makikipagkaibigan sa maya. Walang dragon na magkakagusto sa palakang putik. Akin na ang imbitasyon, manatili kang palaka sa labas. Sa totoo lang, hindi talaga tayo. Magkabilang mundo. Bakit pa ako pumunta rito? Madam. Madam, bakit hindi kayo pumasok? Nakuha ng iba ang aking imbitasyon. Hindi na ako papasok. Madam, bakit kayo hihingi ng imbitasyon? Sumama na lang kayo sa akin. Madam, tuloy po. Madam, maglibot muna kayo. May asikasuhin muna ako. Salamat. Balita ko ang bulaklak na pagdiriwang ay para sa asawa ni Jizon. Ang romantiko. Sino kayang dalaga? Ang swerteng ito. Makapag-asawa kay Jizon. Balita ko. Ang ganda ng dalagang Hai. Hi Tong, anong ginagawa mo? Magpapahayag siya sa iba ngayon. Nandito ka para pagtawanan. Ay, sinong walang pakiramdam ang bumangga? Paumanhin po. Hi Tong, paano ka nakapasok? Pasensya na. Hoy, pagkatapos mong sabuyan ako, tatakbo ka, walang ganyan. Hindi ba't humingi na ako ng paumanhin sa'yo? Haute couture ang suot kong to. Nagkakahalaga ng 100,000. Ganon-ganon lang ang sorry mo, tapos na ang usapan.
Sige, babayaran ko na lang. Saan ka kukuha ng pambayad? Itong gown na to, espesyal kong ipinagawa para sa flower gala. Custom made talaga. Dapat suot ko to pag nag-propose si Boss Zon. Para sa pag-akyat ko sa stage. Ngayon gusto mong bayaran. Paano mo babayaran? Anong kasalanan ko? Haitong, paano ka nakapasok dito? Nanay, tingnan mo si Haitong. Hindi lang ng gulo. Binuhusan pa ako ng alak. Sinira niya ang gown ko. Paano na ako aakyat sa stage? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Inggit ka lang kay Shout kaya gusto mong sirain ang flower gala. Nakuha mo nang sirain ang gown niya, kaya isuot mo ang sayo. Ano ibig mong sabihin? Mukhang cheap man ang damit mo. Pasok pa rin sa team. Xiaoya, habarin mo siya. Isuot mo ang sa kanya sa stage. Sige na, kahit mukhang barat. Gusto ko lang makita ka, maghubad sa harap ng lahat. Hoy, habarin niyo siya. Ano ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Huwag nyo akong hawakan. Mabuhay ang pagdating ni Boss Zon. Maraming salamat sa inyong lahat. Na naglaan ng oras para sa selebrasyong 100 Flowers. Ang gwapo niya. Binibinyagan ba ang kasuotan, madam? Anong paghuhubad? Huli na ang lahat, bumaba na kayo agad. Ang handog na 100 Flowers ay espesyal kong inihanda para sa isang dalaga. Noong nakaraan sa aking kapusukan, ako'y nagbitaw ng masasakit na salita. Kaya ngayon, nais kong humingi ng tapat na paumanhin sa harap ninyong lahat. At ipaalam sa kanya na siya'y napakahalaga sa akin. MS, Haya, ikaw kaya ang tinutukoy ni President Zon? Sino pa kundi ang aming Xiaoya? Napakaswerte ni MS, Haya. Binigyan ng espesyal na pagtingin ni President Zon. Naghihintay na siguro si President Zon sa iyong pagtanggap ng pag-amin niya. Dali, pumunta ka na. Kung narinig mo ang aking mga sinabi, pupunta ka ba rito para tanggapin ang aking paghingi ng tawad? Anong hinihintay mo? Dali. Sige na. President Zon, huwag naman ganoon. Wala naman kayong kasalanan sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ha, hindi ba kayo ang nagpatawag sa akin? Paumanhin, nagkakamali ka. Hindi ikaw ang hinahanap ko, kundi siya. Haitong, Haitong, Ako. ang 100 Flowers Banquet ni Boss Zon pala ay para lang kay Haitong. Haitong, noong nakaraang araw bigla, nagsabi ng mga di dapat sabihin sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Alam kong mahilig ka sa bulaklak, kaya ngayon, espesyal kong ginawa ang 100 Flowers Banquet. Gusto kong sabihin sa'yo, ikaw para sa akin, ay talagang napaka-espesyal. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Sumagot ka na. Sumagot ka. Sumagot ka na. Di ko alam kung anong salamang ka ni Haitong. Ang ginamit para maloko si Zonyin. Kahit si Zonyin ay ganap na nahumaling sa kanya. Kanina diretso akong lumapit pero wala man lang respetong ipinakita si Zonyin. Mga kilalang tao sa Jiangcheng ang nandito ngayon. Ang daming nakakita sa akin. Nakakahiyang talaga. Nay, paano na makikisama sa Shanghai pagkatapos nito? Huwag muna natin pansinin ang dito. Kung ganun pala, yung mga kahon ng mamahaling alahas, ay para din pala kay Haitong. Umuwi muna tayo at itago, baka maalala nila, tapos hingin pa sa atin. Di pwedeng wala tayong makuhang benepisyo. Alis na. Ano yang ingay sa labas? May kumakatok talaga. Sino yun? Sino ka ba? Madame Hai. Noong huli, nag-anyaya pa sakit. Bakit ngayon parang ayaw niyo ako? Boss Zon, ano to? Haitong, anong sinabi mo? Huwag mong bastusin ang asawa ko. Papatayin kita. Wala siyang sinabi. Narito ako para ipaliwanag ang nangyari noon. Ang nangyari noon? Nung araw na, pinalunok niyo ako ng dumi. Paano mo ako dinala? Kay Haitong. Bakit mo siya ginulo? Ngayon, sa harap niya, magpaliwanag ka ng maayos. Ganun pala. Zonyin, pasensya na. Hindi ikaw ang may sala. Kasalanan ko rin. Boss Zon, naayos na ang lahat. Wala na tayong ugnayan. Mas mabuti pa. Maghiwalay na tayo. Madame Hai, huwag kang magmadali. Nasaan ang mga regalo ko kay Haitong? Anong regalo? Hindi mo talaga alam? Alam ko. Nandyan lang lahat ang mga ito. Ina, tumigil ka. Ang mga regalong ito para sa ay walang kabuluhan sa pamilya Zin. Wala akong paki kung kunin nila o hindi. Ngunit kapag naaalala kong ninakaw ninyo kay Hai, nagiging dalit ako. Si Red Lion.
Madam Hai, dahil kay Haitong, hindi ko na ito pag-uusapan ngayon. Ngunit kung magbabalak kayo ng masama, at pahihirapan niyo si Hai, gagantihan ko ang buong pamilya Hai. Ina, ano na ang gagawin natin? Makakapagpakasal pa ba ako kay Zan-i? Magpakasal pa ba? Mukhang ang pamilya natin at pamilya Zan ay hindi na magkakaugnayan kailanman. Si Red Lion. Naisip mo na ba ng mabuti ang pagsama sa akin? Anong nangyari sa'yo? May nagsabi sa akin, ang agila ay sa agila rin lalapak. Tulad mong tunay na agila, hindi tayo para sa iisang mundo. Empress Chan, may dalawang butas sa sinabi mo kanina. Una, hindi ako sinasabing dragon. Katulad mo, ordinaryong tao lang din ako. Ngayon, hindi ba't magkahawak kamay tayong naglalakad? Paano tayo magkaiba ng mundo? Pangalawa, masama ang basta maniwala sa sabi-sabi. Huwag tayo makinig sa iba. Tara na sa atin lang. Samahan mo muna ako sa opisina. Pagkatapos, libre kita. CJ. Ikaw na muna, ako'y maghihintay dito. Hoy, Haitong pala to. Jaya Lulu. Anong ginagawa mo dito? Siyempre nagtatrabaho ako rito. Ikaw, bakit ka nandito? Hinding-hindi ka makakapasok dito. Pwede rin ganun. Pero mas mabuting hindi na. Ito ang Wansheng Group, nangungunang kumpanya sa bansa. Ikaw, Bakit hindi? Magkalahi tayo ng paaralan. Kaya mong magtrabaho dito. Ako hindi. hindi mo ako kasing level. Sa mukha man o edukasyon, 18 beses akong mas magaling sa'yo. At higit sa lahat, asawa ko ay supervisor sa Wansheng. Katulong ni Zonyi, ang CEO at pinakamayaman. Asawa mo, sino yun? Di mo ako kaya pantayan. Anong silbi ng mga sinasabi mo? Akala ko ang talento ang sandigan sa labas. Hindi ang mga koneksyon o angkat. At lalo na ang asawa mo. Baka wala ka niyan kaya ganyan ka magsalita. Nako, buhay ng mga katulad namin, hindi mo kayang isipin kahit kailan. Kahit ang janitor sa Wansheng Group, mas magaling pa sa'yo ng milyon-milyong beses. Oo nga pala, nabalitaan kung ikakasal ka na. Guardia ba o kontratista ang mapapangasawa mo? Huwag mo sabihing isang hamak na dukha, ha ha ha. Ang napangasawa niya ay ako. Presidente Zon. Haitong. Ang asawa mo pala ay si Presidente Zon. May problema ba? Pasensya na po Presidente Zon. Nagkamali po ako sa salita ko. Di ko alam na asawa ninyo pala si Haitong. Kung hindi pala asawa ko si Hai, ganyan mo na lang siya apihin. Ako. Ang Wansheng Group ay hindi nangangailangan ng tulad mo. Mag-empake ka na at mag-resign. Presidente Zon. Kung makangahas ka pang makulit. Hindi lang resignation ang mangyayari. Opo. At sabihin mo sa asawa mo. Bukas wag na siyang pumasok sa trabaho. Ano? Presidente Zon. Naku, napakahigpit ba ng ginawa natin? Hindi naman yun sobra. Pinakamagaan pa nga ang ginawa ko at tandaan mo lang. Hindi na kita pahihintulutang apihin ng sinuman.